pag-usapan naman natin ang tungkol sa alopecia o pagkakalbo. Ito ay yung pagkalagas ng buhok, no? Kung saan talagang napapansin natin, nagkakaroon ng poknat, o kaya naman talagang nakakalbo na ang ating anit. So, nawawala na yung buhok. So, meron dalawang klase ng alopecia. Una, ay ang scarring alopecia o cicatricial alopecia kung saan nagpepeklat ang ating anit kung kaya't hindi na tumutubo ang buhok. Ito ay permanenteng kondisyon. Pangalawa, ito ay tinatawag na non-cicatricial or non-scarring alopecia. Ang non-scarring alopecia, maraming klase yan, so maraming dahilan. So, yan yung androgenetic alopecia. So, genetic ito, nasa lahi, no? Yan yung karaniwan nating nakikita ng mga lalaki na nakakalbo. No, pwede rin naman sa babae. Ngayon, meron tinatawag na alopecia areata din. Autoimmune yan. So, nagkakaroon ng mga poknat sa buhok natin. Yan madalas nang dahil sa stress. So, meron pa namang ibang klase, hormonal, no? Related sa aging, sa pagkakasakit, yan, at marami pang iba. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga common questions, so siguro naiisip nyo din. Yung treatment natin sa paglalagas ng buhok, syempre, so depende yan sa klase ng alopecia. Kung ano yung dahilan, yun din yung i-address mo. Kung androgenetic alopecia yung pinag-uusapan natin, meron tayong mga gamot dyan na katulad na minoxidil, meron diyang finasteride. Minoxidil is commonly topical yan. Ang finasteride, oral. Although ngayon, nagkakaroon na rin naman ng topical form. Using exosomes or mga growth factors. Ngayon, nagtatanim na rin ng mga threads. Magamit ng mga hyaluronic acid to stimulate the hair follicles. Nandiyan pa rin naman yung hair transplant. Kung talagang naubos na yung ating mga hair follicles, no? Ngayon, kung pinag-uusapan naman natin, alopecia areata, iba naman yung treatment natin dyan. Dahil ito ay autoimmune, nagkakaroon ng pamamaga ng hair follicles, karaniwan dyan ginagamitan ng steroid. No? Meron ding topical application ng steroid. Kung masyadong advanced, meron pa rin tayong mga immunotherapy para dyan. Ngayon, ang advice ko lang sa ating mga pasyente, huwag naman kayo mag-self-medicate. Kasi kailangan pa rin malaman ano ba talaga yung klase ng alopecia nyo. At mas maganda kung ma-advise kayo ng doktor, ano ba talaga ang magandang treatment or appropriate para sa kondisyon nyo. So, depende pa rin nga yan sa klase ng alopecia, no? Kung pag-uusapan natin, alopecia areata, as early as 2 weeks, meron na tayo nakikitang kahit paano improvement. May mga ilang hair stubs tayo nakikita, paunti-unting buhok na tumutubo, ganyan, no? Ngayon, kung pag-uusapan naman natin, itong male pattern alopecia or itong namamana, siguro mga after 1 month natin makikita na unti-unti kumakapal na yung buhok. So, hindi siya ganun kabilis, ha? So, huwag tayong mag-expect na pagdating dito sa alopecia, in 1 week or 2 weeks, meron na agad tayong immediate result. Hindi bigla-biglang kakapal yung buhok na yan. Like, meron akong isang pasyente, kung nasusubaybayan niyo yung aking mga video, yung mga nauna kong video, ito si Banji Mercado, no? Meron siyang case ng alopecia areata. So, problema na niya yun for 2 years. Pero, in as early as 2 weeks, nagkaroon tayo ng development na, so meron na siyang improvement agad in 2 weeks time. So, nakita natin kahit paano, no, yung mga patsi-patsi niya ng pagkakalbo, nagkaroon na ng konting tubo ng buhok. Not really, no? Pero, nakaka-contribute siya sa paghina ng hibla ng ating mga buhok. Nagiging brittle ang buhok, no? Nang dahil dito, humihina siya. Nang dahil nga dun sa init. Parang katulad din ng regular na pagpaplansya ng buhok, di ba? Na kung saan, nagkakaroon tayo ng mga split ends. Number 1, dietary. So, kailangan yung ating diet i-address natin. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa protina, mayaman sa iron, zinc, antioxidant, kailangan din natin. So, protein, iron, zinc, and antioxidants. So, yan yung ating mga kailangan. Bukod dyan, yung mga bagay na nakakalagas ng buhok, kailangan din natin iwasan. Like too much styling, no? Yung masyadong natitirintas yung buhok natin, or ponytail, kailangan natin iwasan. Pagpa-plansya ng buhok, so yung may mga involved na heat, no? Kailangan natin iwasan. Plansya, blower, iwasan din natin yung masyadong pagpaparibad, yung madalas na pagpaparibad ng buhok, pagpapakulay. Dahil nga yan, nakaka-contribute sa mabilis na pagkalagas ng buhok. Halimbawa naman, alopecia
areata yung ating pinag-uusapan, kailangan natin yung nag-i-stimulate ng blood flow sa scalp. So, pwedeng mag-apply ng peppermint, onion, garlic, kasi may mga init yan eh. So, nakakapag-stimulate sila ng blood flow sa ating scalp. Bukod dyan, pwedeng mag-apply ng virgin coconut oil kasi yung fatty acid niya ay nakapag-nourish ng ating mga hair follicles. Rosemary, pwede rin natin i-apply. Diyan, syempre, iwasan natin yung pagpupuyat or too much stress. So, observe natin yung healthy lifestyle. Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa pag-alagas ng buhok, please comment down below para masagot ko ang inyong mga tanong. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye!